Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood, lalo na pag kayo ay nagko-comment. I will try my best na sagutin ang mga komento na nilalagay niya sa comment section. Pero, pinapaalala ko lang, ito ay hindi consultation. Kasi ang medicine talaga mas maganda at mas maigi na kayo ay personal na makita ng inyong doktor. Kasi para kayo ay magawa ng physical examination, kayo ay may tanong ng mga importanteng mga datos na kailangan malaman ng isang doktor para kayo ay mabigyan ng specific na diagnosis at parang tamang-tama ang gamot na ibibigay para sa inyo. Marami din palang salamat sa GMA Pinoy MD sa pag-feature ng 2 stories na nagawa ko na. Yon ay ang mga dangers ng pag-inom ng slimming coffee at recently ay yung about sa sudden cardiac arrest at sudden cardiac death. Ilalagay ko sa description box below yung kanilang mga link para mapanood nyo rin. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang cardiac monitor ng isang pasyente na may sleep apnea, kung ano ang nangyayari sa kanyang blood pressure, sa kanyang heart rate, sa oxygen sa kanyang katawan, at sa kanyang paghinga pag ang kanyang sleep apnea ay sumusumpong. So kung kayo ay may kakilala na malakas maghilik o kayo mismo ang malakas maghilik base sa kwento ng inyong mga kasama, tara, samahan niyo ako sa video na ito. May ginawa na akong video sa sleep apnea kasi ang sleep apnea ay very important sa amin, sa mga cardiologist at sa heartbeat specialist na tulad ko. Kasi ang sleep apnea ay isa sa mga risk factor sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang mga pasyenteng may sleep apnea ay mas mataas ang risk na magkaroon ng hypertension or high blood. Pwede silang magkaroon ng baradong ugat sa puso, ng heart failure, ng atrial fibrillation. Ang atrial fibrillation ang pinakamadalas na abnormal heartbeat na aming nakikita at in fact, pwede rin silang magkaroon ng stroke. Kaya importante na kung tayo ay may risk factor sa sleep apnea at meron tayong sakit sa puso na nabanggit ko kanina, dapat tayo ay may screen sa sleep apnea kasi ito ay madaling gamutin. By the way, kung hindi nyo pa napapanood ang video na ginawa ko tungkol sa sleep apnea, ilalagay ko rin sa description box below ang link para mapanood nyo to at magkaroon kayo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa sleep apnea. Tara, sabay-sabay natin tignan ang kanyang monitor. Ilalagay ko dito sa kalahati ng screen, ha? I-orient ko muna kayo doon sa monitor na aming ginagamit. Ito ay multi-physiologic parameter monitor. Ibig sabihin, nagmo-monitor ito ng heartbeat, nagmo-monitor siya ng blood pressure, nagmo-monitor din ito ng paghinga or ng breathing. So dito sa first line, makikita nyo dito yung ECG tracing. At ito yun naman yung pulse rate. Yung next, ito yung pulse. Nakikita natin usually sa pulse oximeter. At yung second is line din, itong number na light blue, ay ang O2 or oxygen concentration sa blood. Yung namang third line, itong yellow ay respiration. So dito makikita natin, tulad nito, yan ay paghinga ng, makikita natin dito yung movement. Tapos pag etong line na to ay ganito, ibig sabihin hindi humihinga yung patient. At of course, at etong naka-box ay ang kanyang blood pressure. At ito naman yung 110 ay yung tinatawag na mean arterial blood pressure. So tara, sabay-sabay nating panoorin. Okay, so kung makikita ninyo, ang kanyang rhythm ay tinatawag naming sinus bradycardia pag ito ay mas mababa sa 60 at sinus rhythm pag ito ay mas mataas sa 60. So ito naman yung kanyang oxygen. Ang normal by the way ay dapat mas mataas siya sa 95%. At ito naman yung paghinga. Ngayon, nakita nyo na nag-alarm. Uulitin ko. Okay, so initially, okay naman siya, although sinus bradycardia, at may alarm. At kung mapapansin ninyo, hindi siya humihinga sa part na to. Dito, nagsimula na siyang huminga. At yung kanyang oxygen ay nagsimula na rin tumaas. At yung kanyang blood pressure ay medyo mataas on that side, hindi masyado nagbabago. Yung heart rate niya ay nagpi-pick up na rin at ito ay nagiging normal na mas tumataas na to 60. So ito yung kanyang paghinga, no, normal na siya ulit. Okay? So kung pasyente na to, makikita ninyo, humina yung paghinga niya, bumaba yung curve, tapos halos tumigil. Pansinin ninyo yung oxygen, mula 98, yan, nagiging 93, tapos yung heartbeat niya bumababa. Okay, nag-alarm, 79.
Yan. Kasabay nung pagtigil sa paghinga, bumaba yung oxygen, bumaba din yung kanyang heart rate. So yan yung nangyayari sa mga pasyenteng may sleep apnea. At yan din ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pataas ng risk ng hypertension or pagkakaroon ng high blood, pagkakaroon ng sakit sa puso tulad ng pagkakaroon ng baradong ugat sa puso, pagkakaroon din ng heart failure, at yung mga pasyente namin, kasama siya doon, ay nagkakaroon din ng abnormal heartbeat, at ang pinakamadalas sa kanila bukod sa nakita ninyong pagbagal, pwede silang magkaroon ng tinatawag na atrial fibrillation. Yon ay ang isa sa mga pinakamadalas na irregular heartbeat na aming nakikita. May mga pasyente din ako na nagkakaroon sila ng heart block. Ibig sabihin, kahit gumagawa ang kanilang natural na pacemaker or generator ng kuryente, ito naman ay hindi nare-relay ng kanilang atrioventricular node. Kaya may block doon sa atrioventricular node na pwedeng nanggagaling sa mga pasyenteng may sleep apnea. Ang kagandahan sa sleep apnea, pag ito ay nagamot, nawawala din yung nakita ninyo kanina na pagbaba ng oxygen at nawawala din yung pagkakaroon ng abnormal heartbeat, ganun din yung pagkakaiba ng blood pressure. So in fact, ang sleep apnea, kaya ito ay pwedeng magdulot ng heart disease na nakikita ninyo at nakita ninyo kanina doon sa monitor ng patient. Kung sa tingin natin tayo ay may sleep apnea at hindi pa tayo ready or wala pa tayong panggastos para doon sa test, yung sleep study, kasi medyo may kamahalan ito, may mga bagay naman tayong gawin sa ating araw-araw na pamumuhay upang ito ay maibsan. Unang-una, importante na mapanatili natin ang ating timbang sa tama. Kasi ang sleep apnea ay mas nakikita sa mga taong overweight at obese. So ibig sabihin, kung tayo medyo labis ang ating timbang, start na tayo mag-diet at mag-exercise para ito ay bumaba. Pangalawa, dapat magkaroon tayo talaga ng overall healthy lifestyle. Hindi lang sa diet, pati sa physical activity. Ang pagkakaroon ng adequate na exercise or physical activity sa loob ng 150 minutes sa loob ng isang linggo. Pwede itong hatiin sa 30 minutes for 5 days o kaya naman kung wala talaga tayong oras, basta maging total siya ng 150 minutes per week. Dapat din nating iwasan ang labis na pag-inom ng alcohol at mga bisyo tulad ng paninigarilyo. Kasi ang labis na pag-inom ng alcohol at paninigarilyo ay pwede rin magpataas ng chance na magkaroon tayo ng sleep apnea. At kung tayo naman ay naghihilig sa gabi, pwede tayong itagilid o sanayin na natin ang ating sarili na matulog na nakatagilid. Pag ginawa natin ito, medyo maiibsan ang ating kondisyon. Pero pag hindi pa rin sila nag-work, kailangan pa rin nating magpatingin sa mga espesyalista tulad ng mga cardiologist, lung specialist or pulmonologist, even ENT, o sa inyong mga kakilala na internist para malaman kung kayo ay may sleep apnea. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto niyo pa ng mga videos tungkol sa sakit sa puso, lalo na kung kayo ay sa tingin ninyo ay may abnormal na tibok kayo ng puso, panoorin niyo lang ang mga videos na ginagawa ko para sa channel na ito. Again, I will see you next time.